Guys, are you looking for your first credit card pero hindi mo pa alam kung ano yung applyan mo? Good thing kasi dito sa video natin, pag-uusapan natin yung 5 best credit cards for beginners for 2026. Alam ko marami sa inyo ang inaantay talaga tong listahan natin every year at isa talaga to sa pinakamalakas na video natin every year. Well, basically, if i-filter natin yung mga credit cards, syempre number 1 sa features, okay? And number 2, syempre dapat mga classic credit cards lang tong mga to. And lastly, syempre dapat medyo mababa lang yung income requirement para makapag-apply. Kaya ready nyo na yung mga notes nyo, no, para malaman ninyo ano ba rito sa mga credit card na to yung bagay na applyan ko, na bagay sa spending habits ko. Pero syempre bago natin simulan, no, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel natin, syempre hit mo na yung subscribe button, syempre yung bell icon na rin para updated ka pag meron tayong mga bagong videos. Okay, so simulan na natin, no. Yung number 1 best credit cards for beginner natin this year is the Metrobank Titanium Mastercard. Itong credit card na to, if I remember it correctly, ilang beses na rin siyang nasali sa listahan natin ng best credit cards for beginners. With this credit card, you will earn 1 point for every 20 pesos lang na spending, no. Pero ang good news is kapag online dining or shopping transactions, you will get 2 times points. Ang maganda pa dyan, hindi nag-e-expire itong mga points na na-accumulate natin sa Metrobank. And for example, kung gusto nyo kunan ng supplementary credit card, for example, yung asawa ninyo, yung anak ninyo, o kaya yung mother ninyo, pwedeng-pwede, no, kasi free for life yung first supplementary card. Ako personally, Metrobank is really one of my favorite credit cards, no, primarily kasi napakagaganda ng mga promos na binibigay nila. Although hindi ko masyadong gusto sa Metrobank, pagdating sa reward system, medyo mahal yung pag-redeem ng mga items sa kanila. Pero when it comes to features ng credit card, talagang maaasahan mo rin talaga itong si Metrobank kasi meron sila nung katulad ng mga cash to go wherein you can convert yung available credit limit into cash and pay it in installment. So very useful yung mga ganyan pag meron kang emergency kasi compared sa cash advance, mas mababa talaga yung interest ng mga cash to go. Meron din silang tinatawag na Pay Now. Yun yung feature nila wherein pwede mong gamitin yung credit card mo para bayaran yung mga kailangan mong bayaran na usually hindi nagtatanggap ng mga credit card. Katulad ng rent, katulad ng tuition fee, at iba-iba pa. Ang kagandahan sa mga ganitong klase ng feature kasi pwede mo siyang iset monthly, no, yung payments mo katulad sa rent para hindi mo siya namimiss. So normally nag-work yan from your credit card directly, babayaran niya na either yung bank account or yung e-wallet nung kailangan mong bayaran. For the Metrobank Pay Now, meron siyang processing fee which is only 25 pesos or 1.5% whichever is higher. The annual fee for this credit card is 2,500 pero I think meron silang promo ngayon na no annual fee for life para sa mga new to bank credit card holders nitong Metrobank Titanium Mastercard until June 30, 2026. So, all you have to do is to spend 30,000 pesos 90 days from card approval. So, malaking help yan guys, no? Ako, honestly, yan yung mga klase ng promos na talagang na-miss ko nung mga nag-uumpisa pa lang ko sa credit card journey. And looking back, talagang napakalaking tulong, no? Kung meron kang gantong mga promos na nakuha dun sa pag-uumpisa mo. Kasi nakukuha mo itong mga ganito kapag new to bank ka pa lang. Mahirap kasi yung kapag taon-taon ka nagpapawave ng annual fee tapos meron kang mga kailangan i-meet pang mga requirements compared kung talagang wala ka ng annual fee for life. For this credit card, the annual income is only 180,000 pesos or around, I think, 15,000 pesos per month. Okay? And you must be at least 18 years old to apply for this credit card. Kung meron ka naman existing credit card sa ibang bangko, then definitely mas madali para sa'yo ma-approve for this credit card. Okay? Pero kung hindi, make sure guys, no, na at least 6 months ka na dun sa current job mo. The second credit card on our list is the Union Bank U Platinum Visa. So itong credit card na to, wala na tayong kailangan sabihin, no? Wala ring annual fee to. At talagang by default, wala siyang annual fee, ha. And bukod doon, wala pa siyang over limit fee, wala pa siyang late payment fee. Then kapag hindi mo nabayaran yung total amount due, pero na-meet mo at least the minimum amount due, meron kang rebate na 10% dun sa magiging finance charge mo. So recently, no, Union Bank is really becoming one of the best credit cards dito sa Philippines. So in my opinion lang naman, no. Although marami nagsasabi na talagang palpak ang customer service ng Union Bank, pero kasi since they acquired the consumer business ni Citibank, so na-absorb niya yung mga credit cards ni Citibank. Also, yung mga features na yun is ni-retain nila. Kaya nagsigandahan yung mga credit cards ni Union Bank. Actually, this credit card is one of the most applied credit cards sa ating Moneymax link, no. So if interested kayo to apply for a credit card, check nyo yung link natin sa description. So for Union Bank, meron na rin silang tinatawag na Pay Direct. So basically, para siyang si Pay Now ni Metrobank. So same features. Pwede mong bayaran using credit card yung mga institutions or yung mga kailangan mong bayaran na hindi nag-accept ng credit cards. But for Union Bank Pay Direct, ang kanilang processing fee is 3%. Ang kagandahan sa credit card na to is wala nga talaga siyang annual fee for life, no? So hindi katulad ni Metrobank kanina na meron pang promo na kailangan maabot mo yung spending requirement.
For this credit card naman, para makapag-apply ka, you must be at least 21 years old na. And for the income requirement, same lang sila ni Metrobank TTNU na 180,000 per year or 15,000 pesos per month. The third credit cards on our list is the BPI Rewards Mastercard. With this credit card naman, you will earn 1 point for every 35 pesos spending. It sounds plain, no? Pero trust me, no? Si BPI isa yan sa may pinakamagandang service talaga na pinoprovide. Number 1 sa customer service nila. Number 2 sa mga promos din nila. And syempre, number 3, hindi mo rin naman matatawaran talaga that BPI, since one of the largest banks in the Philippines, talagang okay din talaga ang service. Isa talaga sa favorite feature ko ng isang BPI credit card is yung kanilang SIP Madness Limit. So basically, ito yung kanilang installment benefit, no, wherein bibigyan kanila ng bonus sa 100% credit limit increase pag ginamit mo yung credit card mo on certain stores. So makikita mo yung sa listahan ng BPI sa mga stores na to, hanggang ilang months yung pwede mong kuning installment. Bagay na bagay yan if you're planning to pay big items, no, katulad ng mga appliances, katulad ng mga furnitures. Kasi since bibigyan ka ni BPI ng 100% extra limit, so basically hindi mo magagalaw yung totoong available credit limit mo. Tapos installment mo pa yung pwedeng bayaran at minsan longer term pa. Etong credit card na to, meron din siyang free travel insurance, no. Kapag ginamit mo yung credit card mo sa pagbili mo ng flight ticket, syempre, you will earn a free travel insurance of up to 2 million pesos. The annual fee for this credit card is 1,550 per year. And same lang kay Metrobank Titanium and Union Bank U Platinum, ang minimum requirement for income is 15,000 pesos per month. The fourth credit card on our list is the PNB Zelo Mastercard. So basically, this credit card is just the same, no, ni Union Bank U Platinum, no? So pareho silang walang annual fee, walang over limit fee, walang late payment fee. But for PNB Zelo, meron siyang additional benefit, no? So number 1, mas mababa yung kanyang minimum amount due, and number 2, yung kanyang finance charge is only 2.5% compared sa normal rate right now na 3%. Tapos kung gusto nyo rin bigyan ng supplementary credit cards yung family nyo, like yung asawa nyo, yung anak nyo, eto, no, yung lahat ng supplementary credit cards for this credit card is free for life. Itong credit card na to is really one of the talagang palaging kasama sa best credit cards for beginners, no. Itong credit card na to is talaga masasabi mo na perfect for beginners, no, kasi yung kanyang income requirement is only 10,000 pesos per month. Tapos wala pa siyang annual fee. So talaga napaka-ideal niya if you're looking for your first ever credit card. Although honestly speaking, hindi ko alam, no, kung gaano kadaling mag-approve si PNB sa mga wala pang existing credit card. Kasi ako personally, PNB is one of the credit cards na medyo latter part ko na nakuha. The fifth credit card on our list is the RCBC Flex Visa. Itong credit card na to talagang jump pack sa features talaga to, no. So actually, karamihan ng mga RCBC credit cards talaga ganun. For this credit card, pwede kang mamili ng dalawang category wherein you will earn 2 times rewards points. Pwede kang mamili between dining, clothing, travel, or transportation. Pero ang kagandahan dito, hindi ka nakastick dun sa dalawang pinili mo. Pwede mo siyang pagpalit-palitin. For example, this month, ang pinili mo is dining and transportation. Susunod is clothing and travel naman. So basically, you will earn 1 point for every 25 pesos dun sa pinili mong category, no? Wherein dun sa ibang categories naman, you will still earn 1 point for every 50 pesos spending. For service merchants, katulad ng mga drugstores, supermarkets, and gas stations, you will earn 1 point for every 125 pesos spending. At pagdating sa utility bills naman, you will still earn 1 point for every 250 pesos spend. Ito rin yung beginner credit card, no, na maraming kasamang travel feature, no, kasi meron siyang free travel insurance and free travel purchase protection. So basically, syempre, kailangan mong gamitin yung credit card mo kung ano man yung bibilin mo abroad, okay? Para makover yung item na yon sa free purchase protection ng RCBC. Cover dyan yung accidental loss, accidental damage ng item na yon. So ganoon din sa free travel insurance. So basically, kailangan mong i-charge yung iyong travel ticket dun sa iyong RCBC Flex credit card. Tapos kagandahan pa nito, pag mag-abroad ka, pwede kang mag-request ng increase sa credit limit, okay? Up to 100%. And katulad ni Metrobank, katulad ni BPI, RCBC is really one of the best din pagdating sa mga promos na binibigay nila. Syempre, hindi rin natin makakalimutan yung favorite feature natin sa credit card ng mga RCBC, which is the only installment. Lalong-lalo na yung 0%, no, pagdating sa 3 months. No? So ako, favorite ko yan. Kapag may binibili ako online, talagang pinapa-convert ko to 3 months, 0%. Kasi wala naman masyadong options na installment pag bumili ka online, di ba? So basically, ito lang yung mga options na pwede nating gamitin. Tapos minimal lang din naman yung processing fee. Pwede rin yun na mas mahabang term, no? Kaya lang, medyo mas malaki na yung interest niya. Si RCBC, meron din siyang OnlyPay, no? So basically, parang pay direct din yung Union Bank na pwede mo nga bayaran yung mga stores or yung mga merchants na hindi nag-a-accept ng credit card. At ang kanilang processing fee naman is only 50 pesos
or 3%, whichever is higher. Ang mga gandang features itong RCBC credit card, meron din silang spend analyzer, makikita mo yung sa statement of account mo. So basically, dyan makikita mo no, saan ba ikaw mas napapagastos monthly. So by using that, by analyzing that, syempre ma-adjust mo yung spending mo the next month. Meron din siyang web shopper na basically pwede mong gamitin sa mga online shopping mo kasi iba yung details niya compared dun sa talagang original mong RCBC credit card para if ever man i-input mo yung details na yon pagdating sa online shopping, hindi mako-compromise yung details nung isang card mo. Lastly, na gustong-gusto ko dito sa RCBC credit card is mababa yung conversion nila no pagdating sa points. The annual fee for this credit card is 1,500 pesos. Pero ngayon meron silang promo na pwede ka magkaroon ng no annual fee for life, okay? Basta makapag-spend ka ng at least 30,000 pesos within 60 days from the date na na-receive mo yung card mo. If you're interested to apply for this credit card, the annual income required is 250,000 pesos or roughly around 20,800 pesos per month. So again, just a disclaimer guys, no, hindi talaga madali na ma-approve sa first ever credit card mo kapag wala ka pang credit card. I know it sounds weird, no, kasi nga kukuha ka nga ng credit card para magkaroon ka ng credit card, di ba? So parang chicken and egg siya. Pero yun talagang realidad kapag wala ka pang credit history, talagang hindi ganun kadaling makakuha ng first ever credit card. But still, you can try to apply for your first ever credit card, and if you are interested, pwede mo again check yung link natin sa description, link ng Moneymax yan. Kapag nag-apply ka dyan at na-approve ka, pwede ka ring makatanggap ng mga welcome gift. So some of the cards that we mentioned dito sa video na to is kasama dyan, okay? So mostly those are Union Bank credit cards, BPI credit cards, Metrobank credit cards. Pero kung talaga nahihirapan ma-approve no, sa isang regular credit card, pwede nyo pa rin naman talagang itry yung secured credit card. No? So yan, subok talaga yan. No? So may deposit nga lang siya, pero again, you will be able to build your credit history. So kayo guys, kung meron pa kayong naiisip no, or meron kayong sariling experience sa inyong mga favorite na beginner credit card, so comment nyo lang sa baba. So that's it guys, no. I hope nagustuhan nyo tong video na to, no. So syempre kung nagustuhan nyo, hit nyo lang yung like button, and syempre share nyo na rin sa friends nyo itong video na to. Huwag nyo rin kalimutan guys, no, na i-follow yung ating Noy Finance Facebook group. So, konti pa lang tayo dyan. So, hindi pa tayo masyadong dumadami. So, I hope makapag-visit kayo and makapag-join kayo. And that's it guys. No? Again, this is Raymond from Noy Finance, and I'll see you in the next video.